Hey guys, pakita ko lang sa inyo ang office ko. Nandito ako ngayon sa closet room. Yan. So, sinet up ni Butch ang office na to. Para dito na lang ako mag-opisina. So, pakita ko lang sa inyo. Teka. So, ayan siya. Bumili kami yung pang pang office na table. Yan. Yung na-adjust siya. Kung gusto mong mas mataas yung level ng table or kung gusto mong mababa lang. Tapos, ang monitor na to, yung malaking monitor na gamit ko, galing siya sa living room. Yun yung ginagamit namin dati ni Butch sa may living room. Ayan natin yung company laptop ko. Ito yung headset. And ito yung personal iPad. So, yan. Time check, 3:21. Actually, maaga akong natapos ngayon sa work kasi maaga akong nag-start ngayon. So, yan. Ito yung water ko. So, yan. Nabili namin tong table na to. Parang $300 yata. Gaming table. Pero, nagustuhan namin siya kasi pang matagalan siya. Actually, kaya namin siya nagustuhan is because of this switch. Na pang office talaga siya, na adjust mo siya kapag masakit na yung likod mo sa kakaupo. And, diba? At least makakatayo ka. And then, ito naman yung company phone ko. It's Samsung. Kaya lang medyo hanggang ngayon, naninibago pa rin ako kasi nasanay na ako sa Apple. Yan. Etong keyboard, mura lang to, nasa $10 yata. Mas gusto ko yung wired kasi hindi siya nawawala ng battery. Yan. Ayoko yung wireless kasi charge pa yun or nilalagyan ng battery. So, si Butch, bumili siya ng may keyboard na dun ng monitor, screen. Pakita ko. So, ayan si Daddy. Nasa work siya ngayon. Nasa meeting siya. Ayan, so dito na lang tayo. Balik tayo dito sa office ko. So, itutur ko sana kayo kanina dun sa office ni Butch, which is yung living room. Kaso, yun, nasa meeting pala siya. So, bawal tayong mag-ingay. Kaya balik na lang ako dito sa pwesto ko. So, today is Friday. Anong araw ba ngayon? March 28, sorry na. Ang tagal kong hindi nag-upload. And, yan. I wanna say hi to Neri. Hello, kumusta ka? Actually, siya yung nag-remind sa akin na ang tagal ko na palang hindi nag-vlog. Anong tawag dito? Kasi minsan, napansin din ni husband na parang ang tagal mo nang di nag-vlog. Sabi ko, oo nga no, parang nakakalimutan ko na. Ayun, so naisip ko lang kayo para, yun, na-miss ko rin somehow ang pag-vlog. Kasi somehow nakakatulong din ito na yung nakakapaglabas ako ng stress kapag nagkukwento ako. Yun nga, kumbaga, na may kakwentuhan ako. So, kahit na hindi ko naman talaga kayo nakakausap ng face to face, every time magko-comment kayo, every time may makikita ako, kahit iilan lang ang views, alam kong kahit papaano may na-inspire ako sa mga videos ko. In fact, hindi ko na nga tinitignan dati, conscious ako kung may nanonood, pero siguro after mga 3 or 4 videos, hindi ko na siya talaga, I don't bother anymore kung may nanonood man o wala. Kasi ang intention ko talaga dito sa vlog is mas madami akong ma-inspire na mga tao, syempre mga kababayan natin, na mag-migrate dito sa New Zealand. Kasi alam ko na madami din ang magkakagusto sa lifestyle dito sa New Zealand. A simple life, kumbaga. So, ano nga ba ang update? Okay.
So first update, yun nga, ang table na to, ang table na ni husband. Well, yun, nakita nyo naman, may work na si husband. So yun yung malaking update. He graduated noong January. Yun yung graduation ceremony niya. Although natapos yung school niya noong November. And then, ang kalakaran pala dito guys, dito sa New Zealand. Kasi diba laid back ang culture. So, kung hindi mo ipupush talaga ang mga bagay-bagay, walang mangyayari. As in, hindi talaga aagos ang proseso kapag hindi ka nagpupush. So, unexpected naman talaga lalabas ang grades nila by parang mid or end of December. Kaso, yun nga, ang ginawa ni husband is nag-request siya na kung pwede daw i-release na yung grades and yung certificate as soon as possible para makapag-apply na kami ng postgraduate visa niya at saka yun sa amin, bali yung extension 3 years visa namin. While, of course, we are going to process our residency in another year. Kasi nga, yung grades niya, kaya niya pinush na ma-release agad yung grades niya and yung certificate niya kasi kumbaga anong tawag, completion certificate ng masters niya, requirement kasi yun pag nag-apply ka ng postgraduate work visa. So yun, ang sinabi niya sa mga professors niya was nire-require siya ng kumbaga ng mga ina-applyan niya para ma-push. So, yun, isang tip ko yun sa inyo kung nag-aaral kayo ngayon dito and if matatapos kunyari ang studies nyo towards end of the year, which is peak season guys, matatagalan ang pagproseso ng visa nyo. Kumbaga, mas-stuck daw siya ng 2 to 3 months kapag nandun siya sa peak season, December hanggang February, matatagalan ng visa kung doon siya in-apply. So, ang nangyari, November, immediately in-apply na namin ang mga visa namin. And yun nga, actually, pagkatapos nung studies ni husband, I think in 1 week only, pinush niya talaga tapos binigay agad sa kanya. And ang nakakatawa is that meron na kaming visa, tapos yung mga classmates niya na hindi nag-follow up, hindi pa pala sila nakaka-receive ng grades nila at hindi pa, as in wala pa silang nagawa sa application nila. Habang kami, may visa na kami, may visa extensions na kami ng 3 years. Tapos sila, hindi pa nila nare-receive ang grades nila. Kasi si husband, I think nabanggit ko na to sa mga vlogs, isa sa mga videos ko na ano siya, parang class representative, parang ganun siya. Ginawa siyang class president or representative, ganun. So, tinatanong siya kung na-receive na niya yung grades niya, yung completion certificate niya, kasi nga daw para makapag-apply na sila ng visa nila. Hindi nila alam, kami may visa na kami. Yun. Hindi naman kasi pwedeng pag-follow up sila ni husband. Hindi naman yun part, kumbaga, ng role niya. Ang role lang niya is that, kunyari yun sa mga schedule, may changes ng schedule, merong professor na hindi makakarating or may student na hindi dumarating, yung sa attendance ba. And then kung may concern during the studies, during the duration of studies, yun yung, kumbaga parang si husband ang namamagitan. Kumbaga, bilang class representative, ganun yung role niya nung time na yun. So, yun nga, yung pag-follow up kasi ng grades nila, personal na yun. So, kumbaga, dapat sila yung gumawa nun. Kaya lang, yun nga, hindi sila nag-follow up. So, sila, delayed talaga silang nakapag-apply. And, hopefully, ngayon, may mga visa na yung mga yun. So, yun nga, to cut it short, ang tagal na ng video na to, sa kaka-explain ko pa lang ng graduation niya. So, nag-graduate siya ng January, yun yung ceremony niya. And then, I think,
first week of this month ng March or towards the end of February. Parang ganun yata. So, nagkaroon siya ng interviews, si husband. Series of interviews dito sa work niya ngayon. And, kaloka, narinig niyo ba si Siri? Sumagot. Every time mababanggit ko yung word na yon. Series. Series. Oh, see? Something similar na mga words. Sumasagot biglaan. Anyway, storbo siya. So yun nga, si husband, nagkaroon siya ng mga interviews. And then, finally, nakuha niya yung work niya ngayon. And, maganda yung work niya, as in, God is good. Hindi siya nahirapang maghanap ng work, ng employer. And at the same time, maganda yung nakuha niyang work. So, syempre hindi ko na i-disclose yun kasi ayaw ni husband. So, ayun na nga, nakapag-start siya. Or maybe, ang interview na yan, siguro mga February siya. Kasi, 3 weeks na siya eh. 3 weeks na siya sa work niya so far. 3rd week na niya ngayon. So, yun. So, yun nga. Imposibleng March yung interview niya. Kasi, 2 consecutive weeks yun na magkasunod yun sa interviews niya. So, yun na nga. Masaya yung work niya kasi in the sense na related unang-una sa linya niya and ayaw kasing magbigay ng details ni husband. Basta maganda siya. Talagang galing siya kay God. Alam namin yun. Kasi kumbaga higit pa dun sa pinag-pray namin yung binigay ni Lord. Yun. And as far as my work is concerned naman, magti 3 months na ako by April 6. Yes, April 6. Magti 3 months na ako. The thing is, to be honest, nag-iisip pa ako kung kaya ko pa ba siyang i-push. Kung kakayanin kong ituloy-tuloy. I mean, to be honest, medyo hirap ako. I mean, workload-wise, kaya pa naman so far. Pero, yung isang side ng trabaho ko, yung isang part doon, yung sa events, medyo mabigat. Doon ako medyo parang natatamaan kasi siguro hindi ako mahilig kasi sa mga events. So, 'di ba nabanggit ko na to several times yung socialization, blah blah blah. Malaking part siya ng trabaho ko. And hindi ako tiga events, pero parte ng role ko yung pag-organize ng events. So, and yung mga events na ino-organize ko, hindi siya maliliit na events, malalaking events. Tapos yung mga attendees, yung mga participants, matataas na tao sila. So, hindi pwedeng yung basta-basta na lang mag-a-arrange. Kumbaga, mataas yung expectations. I mean, kinakaya ko naman so far. Pero yun, nakakwento ko nga. Nakakwento ko sa family ko kung even kay husband, kinukwento ko. Madalas, syempre, nag-uusap kami. Nag-iisip ako kung maghahanap na ba ako ng iba o susubukan ko pa rin. Hindi ko alam. Sa totoo lang. Kagaya ngayon, kahapon ba yun?
Yes, kahapon yun. Morning nasa office ako, and then afternoon, by noon time, umalis ako ng opisina kasi may appointment ako may appointment ako for biometrics. So may appointment ako for biometrics ng hapon, which is for a visa application, and yung visa application na yun is for Australia. So kailangan kong magpunta ng Australia by end of May kasi meron akong business trip. Tapos yung mismong flight ko papuntang Australia, 3 araw na sunod-sunod meron akong event, and yung ika-third day ng event, yun na yung flight ko. So morning nasa event ako, and then afternoon bibiyahe na ako. So yung mga ganun ba, parang it's just an example kung ano yung routine ko sa trabaho ko ngayon. Hindi siya kagaya ng dati. Although sabi nga ni husband, well, pinag-pray mo na gusto mong mag-upgrade ng career, pinag-pray mo na mas magandang career, ayan, binigay na sa'yo ni Lord. So baka naman kailangan mo pang mag-adjust. Tignan mo, sabi ni husband. So actually yun nga, tinatry ko naman talaga. Nahihirapan man ako, pero tinatry ko pa rin naman. May mga nakakausap nga ako sa office, na syempre mga citizen na sila, mga Kiwi na sila. Kasi yun nga, kinukumusta nila ako kung okay lang daw ba ako, kung carry ko lang daw. Tapos sabi ko, try ko siyang panindigan kasi ayokong paiba-iba ng work as much as possible. Kasi galing ako sa UAE ng almost 18 years kami doon, and isang kumpanya lang ang pinasukan ko from start until 2023 nung umalis kami ng Abu Dhabi. Isang kumpanya lang ako. So ayoko yung palipat-lipat as much as possible. And yung mga viewers ko dito, kung matatandaan nyo, umalis lang ako ng government sector kasi nga there was a restructuring dahil nga sa bagsak na economy ng bansa, public and private sectors, na madaming kumpanyang naapektuhan. And nung time na yon, dahil mag-isa lang akong income earner sa family namin, well, may part-time nun si husband, pero syempre hindi pa rin naman yun, kumbaga, sapat to cover all, the expenses. So nung time na nag-aaral pa siya, ako yung main income earner sa family namin. So kailangan kong i-secure yung finances namin. So ang ginawa ko, bago pa mismo yung reset namin, yung restructure namin sa department namin, nakahanap na ako ng malilipatan. Although yun nga, nabanggit ko na offer naman ako to stay for a different department. Ililipat lang ako ng ibang department. Kumbaga hindi ako kasama dun sa mga redundant. Kumbaga 32 kami out of 1,000 employees. Isang department lang yun, yung 1,000 plus na yun. Isang department lang kami doon. So 32 kami na ililipat, tapos yung 200 ni-retain dun sa same department, yung sa same teams nila. Tapos 32 kami na yun nga, ililipat lang sa ibang teams, kumbaga. So pero nung time kasi na may letter na ako na to stay, 2 things kaya hindi na ako nagstay. Una, kasi it's my last week of handover. Nakapag-sign na ako dito sa lilipatan ko. More than 1 month nga yung handover ko eh. And then at the same time,
hindi ko rin talaga kakayaning magstay nung time na yun kasi alam ko mahihirapan ako to the point na dahil marami yung mga natanggal, marami yung tatanggalin. So yung mga responsibilidad na hawakan mo is more than your, kumbaga more than your pay. It's going to be more than what you have signed for kasi nga kumbaga kailangan mong maging super flexible kasi maraming mga responsibilidad ng naiwan or may iwan na kailangan may sumalo. So yung ganun ba. And kung magstay ako, it's not going to be healthy physically and mentally. 'Di ba? So kaya talaga naghanap ako ng lilipatan bago pa nagkaroon ng announcement sa department namin na magkakaroon ng reset. So ayun nga. So back to the topic. Ayun nga. Yung sa work ko, carry naman so far. Challenging, super challenging talaga. Pero yun nga, the fact that may trabaho kaming stable, permanent role ni husband, and 1 year lang ang kailangan niya na work experience ni husband dahil siya yung pathway namin for residency. After 1 year, pwede na kaming mag-file ng resident visa. So, yun lang. God is good kasi talagang smooth sailing ang lahat. Life here in New Zealand is very simple. It's very, very quiet. Minsan nga pag nagkukwentuhan kami ni husband, pag naaalala ko yung buhay namin sa UAE, I take it as a blessing nung tumira kami ng matagal na panahon sa UAE kasi kung hindi dahil sa UAE, kung hindi dati sa mga previous na trabaho namin, di talaga kami makakaipon para makapag-prepare sa buhay namin dito sa New Zealand. Pero what I'm trying to say is yung buhay namin doon sa UAE felt like kung i-compare namin siya dito sa New Zealand life namin, it felt like it was, paano ko ba sasabihin in such a way na hindi siya magmumukhang hindi maganda. Parang somehow it felt shallow yung naging buhay doon. Kasi noong panahon na, alam mo yon yung wala ka nang maisip na paraan or goal nung nasa UAE pa kami. Yung parang, well, okay, kumikita tayo ngayon, malakas tayong kumita ngayon. Paano bukas? Kasi nga wala naman dibang citizenship sa UAE, sa Middle East countries. So, nung nasa UAE kami, ang consolation na lang namin is that weekly shopping, kung tutuusin siguro, online shopping kami both ni husband, siguro online yun na, itong online siguro mga twice, minimum once a week, usually twice a week, parehas kami. Online yun na, online shopping yun, weekly. Tapos, on weekends, nasa mall kami. Sa mall, magsha-shopping ulit kami. Tapos, yung pagkain sa labas, yung pupunta kami dun sa mga talagang magagandang restaurants, Saturday and Sunday, and then yung weekdays naman nag-order kami, usually nagpapadeliver kami, siguro mga thrice a week nagpapadeliver kami ng food. So parang somehow yun na lang naging consolation namin sa buhay namin dun sa bansang yun, kasi parang wala ka nang nilo-look forward eh. Parang, ano bang pwede mong gawin doon? Like, even if kasi mag-ipon ka ng mag-ipon doon, ang pwede mo lang gawin talaga is at the end of your employment sa UAE, pagtapos ng buhay mo doon, kailangan talaga may business ka sa Pinas na uuwian, something that is successful. Kasi alam mong madami nga asa sa'yo, di ba? Especially if you're a breadwinner sa family nyo. So, kung hindi successful ang business mo by the time mo uwi ka ng Pinas, para ka ring umuwi ng luhaan kasi mabilis mauubos ang pera mo.
dito sa New Zealand, parang alam mo kasing dito ka natitira eh, yung bang kumbaga dito ka na magre-retire. So, ang dami mong pwedeng gawin na goals dito. For example, pwede kang mag-aim dito ng ah, balang araw, bibili kayo ng bahay dito. Balang araw, bibili kayo ng makakapag-build kayo ng business dito na kung saan makakatulong kayo sa mga ibang tao na gustong makapag-work dito sa New Zealand. Yung mga ganong bagay ba. Kumbaga, it's something na on a deeper level, on a bigger level, na future na pwede mong i-look forward dito sa bansang to. Kasi alam mo, dito ka na talaga. Dito na kami. Dito kami tatanda. Dito kami magre-retire hanggang forever na. Dito na talaga. Life here is very simple. Kung sa UAE was weekly shopping, kain sa labas, dito it's so simple. Kung hindi ko nga lang, like ngayon, i-vlog, hindi ko marirealize na, oo nga, no, hindi na ako nagsha-shopping. I mean, syempre, ano pa rin naman ako, paminsan-minsan, as in, very rare na mag-online shopping ako. Pero yung tipong mga cheap items, like yung sa Shein, Temu, hanggang doon lang. At saka hindi na siya gaya dati na weekly. Ngayon siguro, I guess once a month or every second month kapag may kailangan lang talagang bilhin. It's not because of nagtitipid or ano. To be honest, hindi na namin siya hinahanap. And then on the weekends, ang weekends namin is hectic. Why? Because nagsiserve kasi kami sa simbahan. So every weekends, may practice ng choir, tapos magsiserve kami ng Sunday. It's something for, kumbaga, hindi lahat ng tao maintindihan yun. Pero siguro, it's not for everyone. Pero sa amin, it's our way of life, kumbaga. So it's something na nakaka-relax sa amin. Number one, kasi passion talaga namin ng mag-asawa yung music. Siya, mahilig siyang tumugtog. Ako, mahilig akong kumanta. Number two, we love serving sa simbahan. We love serving the Lord. So, kahit mapagod ang boses namin, mapagod ang katawan namin, hindi namin yun ramdam. Kasi, or hindi namin yun pinapansin. Kasi, masaya kami sa ginagawa namin. And because of that, we do not anymore focus on material things. Kung ano man ang meron kami ngayon, parang yun na yun. Alam yun, parang nakwento ko na to isa sa mga vlog ko. Dito ko lang na-experience na yung isang pair of rubber shoes ko, as in talagang halos mag-peel na yung balat niya sa likod. And sa kakalaba, halos, alam mo yun, yung kumbaga parang nag-iba na nga yung kulay somehow. Hindi na siya puting-puti. I mean, may mga, ilan ba yung rubber shoes na dinala ko dito? 1, 2... Siguro may 3 ako. 3 pairs of rubber shoes. Pero yung isa doon, talagang tag-tag siyang ginagamit ko. And instead na, ito yung, kapag kinompare ko kung gaano kasimple ang buhay dito, and I find it joyful, even though it's very simple. Nung nasa UAE ako, it's like, alam niyo yung term na FOMO? It's fear of missing out. So every time may sale, every time makapunta ako ng mall, tapos makita ko yung sale, ay kailangan mabili ko to. Even though hindi ko siya kailangan, masusuot ko to balang araw. There was a time na yung halos monthly may bago akong rubber shoes. I mean, not rubber shoes, may bago akong shoes, pair of shoes. Almost every month, merong bago. Alam mo yun, parang, ay kailangan meron ako nito, kailangan mabili ko to, baka bukas hindi na yan sale. Yung ganun ba? Pero dito,
kapag kinumpare ko siya, like, yun nga yung kinukwento kong rubber shoes ko na halos nababakbak na siya sa overusage. Instead na malungkot ako na iisipin ko, ay, nabakbak na siya, hindi ko pa siya napapalitan. Isipin mo more than 1 year na kami dito, pero hindi pa ako nakakabili ulit ng rubber shoes. Tapos yung isang pair of rubber shoes na yun, na overuse na siya, na nababakbak na siya. Imbes na malungkot ako, ay, hindi ako nakakabili, no. Pero ang saya pala ng feeling na, ay, wow, ang simple ko na pala ngayon, nakuha ko siyang gamitin nang nakontento ako sa isang pair lang. Actually, yung 2 pairs, hindi ko siya nagagamit. As in, ganun kasimple ang buhay dito. Hindi ka masyadong mag-e-effort to look, alam mo yon, to look as kung ano yung dati sa UAE. Kasi, alam mo nung nasa UAE kami, yung parang mag-grocery ka, parang yung thinking na mag-grocery ka lang, parang you have to look good, magbibihis ka. Pero dito, alam mo, madalas nga kung ano yung suot namin na pang araw-araw, yun na rin yung isusuot namin na pang mall, kung lalabas kami, kung kakain kami sa labas, mag-grocery, yun. As in, hindi ka conscious kung ano yung susuot mo. Super simple ng buhay dito. And, yun yung isa sa pinagpapasalamat namin kay Lord, na dinala talaga niya kami dito. Kasi, life here in New Zealand, it's so simple, it's so calm, it's so quiet, and yet, you find it very calming. Hindi kami nabobore. Siguro depende sa tao, and depende siguro sa age, and depende sa personality ng tao. Like siguro kung extrovert ka, and if you are on your, siguro yung 20s, ganon, and naghahanap ka syempre siguro ng mapapangasawa, or naghahanap ka ng adventure, well siguro maiinip ka dito sa bansang to, kasi it's very simple life here. Last week yata, nasa isang event na naman ako. So, habang inaantay ko si husband to pick me up sa isang hotel, tinawagan ko yung nanay ko. Sabi ko, ma, tignan mo tong hotel kung nasan ako. So, pinakita ko yung paligid. Kasi yung hotel na yon sa airport siya. Malapit na siya sa airport. As in, 7 minutes away from airport. So, pinakita ko siya. Nagulat yung nanay ko. Sabi niya, bakit ganyan yung itsura? Bakit parang probinsyang-probinsya? Sabi niya, parang puro halaman daw. But, talagang makita mo, as in talagang probinsyang-probinsya. Yung mga hotels dito, kapag kinompare mo sila sa mga hotels sa UAE, sin talagang, well, hindi mo maiko-compare kasi yung mga hotels talaga sa UAE talagang grandiose talaga. Malalaki, magaganda, elegant, ganun. Dito, yung mga hotels dito, probinsya, as in talagang maliliit. Tapos, yung area parang nasa baryo ka lang, ganun ba? So, ayun nga, sabi ng nanay ko, bakit ganyan, bakit parang probinsya yung itsura ng hotel? Sabi ko, ganito talaga dito, ma. Sabi ko, so yun nga, na-share ko lang din. Ayun, so, pasensya na kayo, humaba na tong chika ko, and I just miss talking to you guys. And I hope makapag-vlog ulit ako. Please remind me kung merong makakapag-remind sa akin para makapag-upload ulit ako soon. Ma-update ko naman kayo. And siguro, isasama ko sa vlog si husband para naman magkaroon tayo ng Q&A sa kanya kung paano siya nakahanap ng work, makapag-share siya ng tips kung paano magpa-interview, kung paano maghanap ng work, paano niya nakuha yung work niya. Ayun nga. So, yun. Thank you for watching this video. Please continue to like, share, and subscribe. Comment down below kung meron kayong gustong sabihin or kung may gusto kong itanong. And God bless you. Please keep on shining, keep on dreaming. Don't give up on your dreams. If you wanna come here to New Zealand, go ahead. Maganda ang buhay dito, peaceful at masaya ang buhay dito. So,
Yun lang. Keep on smiling, keep on shining, and enjoy life. God bless you all. Bye!